Usapan natin ito mga malilinis at mga banal-banalan, ay banal-banalan, banal na mga politiko. Meron po akong kopya ng affidavit nyo. At ito naman po ay pinaninindigan po ninyo. Tama po? Yes, Your Honor. Okay. Maraming salamat. Dito po sa number 7 ng inyong sinumpang salaysay, sinabi po ninyo dito, when I entered the end room, I saw 2 lawyers of Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approved... Ito naaalala nyo, ito yung si Grijaldo na di umano ay kinukumbinsi na umagri, kinukumbinsi ni Dan Fernandez at saka nito ni Abante na umagri sa kanila na ilaglag si PRRD na patungkol dito sa drug war ni PRRD. Diba? Ito yung pinag-uusapan dito. Ngayon, siyempre, tinamaan si Dan Fernandez, kakampi nila. Kasama nila yan. Magkakatabi umuupo yan. Baka magkakatabi pang tumatay ang mga... Nasaktan. Nasaktan sila. Nasaktan. So, siyempre, gigisahin nila to si Grijaldo. Na si Grijaldo ay nagsasalita ng katotohanan. Para sa akin kasi hindi ka basta magsasalita against these people na may video naman pumasok sila doon, kinausap, ba't mo kakausapin ng witness? O resource person, di ba? Dapat yan hindi nyo kinakausap. Sila mismo naglabas ng video, pero dapat yun, kitang-kita, pumasok. O, dapat hindi sila kinausap. Approach me and then ask me what we were going to talk about. And you said, I said that I do not know. Number 8, after a while, Congressman Dan Fernandez entered the room and he asked me to sit beside him on the right side. Then Congressman Abante entered the room and sat on the far end chair on my right. One of the lawyers of Colonel Garma stood at my back. Your Honor, I would stand by my statement to the Senate under oath, Your Honor, and I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Point of order, Mr. Chairman. Point of order. What is the point of order? I don't see any reason why our guest keeps on invoking his right against self-incrimination when Deputy Speaker J.J. Suarez was not asking him anything incriminating. Kita mo sabi niya wala siyang tinatanong. So bakit laging binabanggit? Wala namang tanong na incriminating to si Suarez. Bakit lagi niya sinasabi na I have the right to self-incrimination? Kasi po yung self-incrimination, bagamat tayo hindi naman abogado, inaamin naman natin yan. Pero hindi ka pwedeng maging witness against yourself. Di ba? Ako, para sa akin, tama yung sagot ni Grijaldo. In the first place, kung may mali ako, bakit nyo ako ginigisa rito? Idemanda ninyo ko. In aid of legislation kayo kung ididiin ako niyan, dahil sa sasabihin ko, self-incrimination yun. Sabi mo, hindi nagtatanong. Mamaya, papakinggan natin, nagtanong to. Kasi, tingnan nyong mabuti. Anong inaasikaso nyo? Si Grijaldo. Pagpalagay natin, sinungaling si Grijaldo. Si Grijaldo na. Ang pinakamasamang tao sa Pilipinas, ano ngayon? Hindi ko sinasabing okay yun pero ano ngayon sa amin? Sa aming mga maliliit at ordinaryong Pilipino. Bakit hindi nyo imbestigahan yung blank space na yan na ipanasa ng BICAM? Itong BICAM. Scammer kayo Nagpasa kayo na hindi na ratify, hindi na pag-uusapan. Saan ka nakakita ng budget na blanco? Yan ang balita ngayon, mga brad, mga sir, mga honorable. Tahimik kayo.
Pare-parehas. Bakit siya walang urgency diyan kay Grijaldo eh. Kung may kasalanan yan, tapos naman na eh. Wala nang epekto sa amin. Sa aming mga maliliit. Wala nang epekto yan. Kung may epekto man yan, long term, siguro pwede nating ipagpaliban. Ang immediate na, budget pinag-uusapan. Hirap ng mga Pilipino. Ang budget natin, blanco. Ayun ang kailangan ng immediate needs. Na paano kayo? Bakit hindi nyo patawag dyan si PRRD? At sabihin nyo, eto, sabi nyo may blanco. Sabi ni Bongbong, wala. Sinungaling kayo. O, sabi ni BBM, ba't iniimbestigahan dyan? Yan ang kailangan ng solusyon. Dahil pag tumuloy-tuloy ang budget na yan at mayroong gustong magnakaw at may dumuktor ng budget na yan, kawawa ang Pilipinas na mahirap na. Grijaldo kayo ng Grijaldo. Habol kayo ng habol sa mga Duterte. Si Sara, tapos na eh. 125 million lang issue sa inyo. Yung napakalaking budget, hindi nyo pansinin. Anong kaipokrituhan yan? Ba't ayaw nyo pag-imbestigahan? Pambihira itong mga to. Kung ano-ano Alam mo yung, bigyan ko kayo halimbawa, ha? Halimbawa. Halimbawa lang to. Bahay mo nasusunog. Kailangan ng immediate yun. Kailangan ng immediate attention nun. Hindi. Maya ako na problemahin yung sunog. Kasi may meeting kami sa opisina. Yes, importante yung meeting sa opisina. Pero lintik, sunog na yung nangyayari sa bahay. Lalo't hirap kami sunog. Ganyan po eh. Masusunog ang pera natin dyan. Sa blanco na yan. Pambira. Iba, ano-ano pa inaatubag ninyo? Mayaya naman kayo. Siguro, ang yayaman nyo na. Kawawa naman yung walang makain. Na dapat yan ang It was just merely isa ka pa. reading a portion of his affidavit. So I don't like, Mr. Chair, that this committee, that our resource person may impress upon the public that we are here to corner him and to incriminate him. Hindi ba? Hindi ba? Ano yung ginagawa niyo sa kanya? In aid of legislation? O sige, mali ako. Banal ka. Banal kayo. In aid of legislation yung pagtatanong niya. Kayo, naniniwala kayo? Na yung ginagawang hearing kay Grijaldo? May gusto silang ipaamin? Tungkol kay PRRD? Is in aid of legislation? Ano kayo, ignorante kung naniwala kayo dyan? Pero sagutin nyo na rin. Sige, sagot nyo. Pati mga bashers, sumagot kayo. Magkaalaman sino ignorante rito. Please, tigilan mo yan. Hindi naman, Mr. Chair, it's not right to invoking self-incrimination when in fact... Nakakatakot tong mga to. Kaya pag ako pinatawag, alis ako. Nakakatakot kayo. Lalo na si Barbers. At saka si Paduano, laging high blood. Break ba kayo ng siyota mo, Paduano? Para kayong lagi nag-aaway ng asawa mo o siyota mo kung meron man. O boyfriend mo, hindi ko alam. Wala akong pakialam sa personal mo. Pero yung asta mo, para kang inaway ng partner mo. He is not asking you any questions but merely reading his affidavit. Baka naman ng message ay pinapakita, Mr. Chairman, sa publiko, inaangulo. Tingnan mo itong mali ito. Yung lagi niya sinasabi, magbabasa lang naman, di nagtatanong. O, tingnan nyo. Natin siya dito.
I'm sorry, Mr. Chair, but I have to manifest this. I think kailangan. the to the Senate was discussed. Tama. Kailangan may manifestation ka. Tamba, natutuwa ka sa manifestation nito? Tatanong lang. Kailangan siya magkaroon ng manifestation. Martin, good shot ba o bad shot? Lisa. Hindi kasi kay Lisa galing yung bad shot, di ba? Lisa, bad shot ba? Bad shot o good shot? Yung manifestation niya. Where in his affidavit, did he mention anything about illegal drugs and EJK? He did not share any inputs or his knowledge on illegal drugs. His participation in that Senate inquiry was merely to besmirch the reputation of some of the chairmen here. Siya pa. Si Grijaldo na nga hindi nagsasalita. Ang sensitive mo naman, Brad. Sir, honorable. Ang sensitive mo? Kayo pa ang sinisira ni Grijaldo, hindi na nga nagsasalita. Look who's talking. Si Grijaldo ba ang sumisira sa inyo? Sa reputasyon nyo o siya ang sinisira ninyo? Pakinggan ninyo, ha? Besmirch the reputation of some of the chairmen here. And I said, paano ka makakapag-sira ng reputation, wala ka nang sinabi? Kung hindi self-incrimination, the right to against self-incrimination. So pag sinabi ko yun, sinisira ko reputasyon mo? Saan kayo napulot na ito yung mga pinagsasabi niya? Result attempting to degrade the integrity of the Quadcom. So please, I hate to admonish men in uniform. I have the highest respect for our police. Naks, sumipsip ka pa. Binastos mo yung kabaro nila. Men. But please, Colonel Grijaldo, stop invoking your right against self-incrimination. Nobody's asking you any incriminating questions here. If I confirm the testimony of Colonel Garma about DDS in 1999, since I was not a member of the PNP at that time and I have no knowledge as to the reward system, additionally, I said that the work of policemen are noble, that requires great sacrifice even without reward or award. It is our moral obligation and a call of duty to serve our country and our people. If I may continue, Colonel Grijaldo. At sinabi mo, Congressman Dan asked me, Colonel Garma, anong masabi mo sa kanya tungkol kay Barayuga? I politely told him I cannot comment on the case when I respectfully answered him, Sir, mahirap yan. Kasama kami sa nag-iimbestiga at hindi ko alam kung anong kinalaman niya at may investigasyon din kami. Baka ma-incriminate ako, sir. Tama po ba ito, Colonel Grijaldo? Di ba nagtanong? Magagamit yan. Kaya nga self-incriminating. Self-incriminating to. Yung mga tanong na ganyan. Dami mong sinabi kanina. Sino ba yung kaninang congressman na yon? Your Honor, yes or no lang po, I will stand by my statement in the Senate under oath, Your Honor. Ang hilig nyo, Suarez? Sir, honorable, ang hilig ninyo sa yes or no. Nakakaasar tong mga ito. And I would like to invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Again, Kasi alam nyo bakit? Dapat, una, wala na dyan si Dan Fernandez. It's about them eh. Yung pinag-uusapan, yung tungkol kay Dan Fernandez tsaka kay Abante. What do you expect dun sa tao? Kayo na ang abogado.
kayo ng judge, kayo pa congressman, kayo pa nag-iimbestiga, kayo na pulis, nagpapakulong kayo. Kayo na mayor, siga kayo dun eh. Kayo na lahat. What do you expect from Grijaldo? Sa inyo kaya gawin yan? Matapang kayo kasi kayong nakaupo ngayon dyan. Normal yan. Matapang kayo. Paano kung kayo inimbestigahan ng ganyan? At ang nang-iimbestiga sa inyo, siya na pulis, siya pa ang congressman, siya pa ang abogado, siya pa ang husgado, siya pa ang mayor ng kulungan. Saan ka lalagay? Kahit sino naman, gagawin yung sinasabi ni Grijaldo. Alam mo sa katunayan? Ito sa katunayan, sa totoo lang. Bilib pa nga ako kay Grijaldo. Kasi nasasabi niya yung galit na galit itong mga ito sa self-incrimination na binabanggit, pero binabanggit na at binabanggit pa rin. Tapang po yan. Sino ba naman ilaglag niya si Duterte? Nakasandal na siya sa pader. Baka may pera pa siya, na-promote pa siya, sikat pa siya, safe pa siya. Tama or tama-tama? Kaya matapang yan si Grijaldo. Hindi simple yung ginagawa ng tao. Kayo naman, patayin nyo na kaya. Total, hindi nyo nire-respeto karapatan eh. Source person is out of order and let it be of record that he is continuously disrespecting this committee. I don't think ang balat sibuyas nyo, hindi niya dinidisrespect kayo. Umaayon lang siya sa batas. Ay, nakita nyo ba yung aura ng tao? Nakita nyo ba yung body language niya? Binabastos ba kayo? Diretsuhan na. Or siya ang binabastos nyo? Kung makaturo kayo, para kayong mga banal. Hindi ba? Sige. Kayo dyan, sa mga manunood, including the bashers, including the yellow pinks, and the reds. Pati mga NPA, tanungin na natin. Sino ba nang babastos dito? Tingnan nyo nga si Grijaldo kung nang babastos. By refusing to answer appropriately to the questions propounded by the member. Alam mo, Colonel, if I may, DSJJ, binibigyan ka namin ng pagkakataon dito eh. Noong nasa Senado ka, ang tapang-tapang mo eh. Bakit dito ay mo magtapang ka rito? Siyempre, kayo dyan eh. Ikaw kaya, ilagay ko sa isang lugar na nag-iisa ka, ang nasa paligid mo puro armado. That is just an example. Baka sabihin, bakit armado ba kami dito? Hindi. Kasi dyan sa lugar niyan, alanganin siya talaga. Magkakasama kayo dyang nakaupo eh. Kayo na nag-iimbestiga, kayo pa nagpapakulong. Kayo pa siga doon sa kulungan. Papakita ko sa inyo si Paduano kung saan-saan siya gusto pa ilipalipat. Natural. Kaya, alam mo yung tabas ng dila nito si Barbers? Ang hinahamon nito, sa akin lang ha, hindi maganda. Bastos. Ang hinahamon nito si PRRD. Kasi nagsumbong siya kay PRRD, pati si PRRD, sabi dapat imbestigahan yan, dapat nga. Hinahamon nito si PRRD. None other than the former president. Ang hinahamon nito, pulis. Sino ba ang kakampi niyan? Natural, kabaro din niya. Pulis. Ang tapang pala nito si Barbers, no? Takot kami sa iyo. Ang tapang mo eh. Ang dami nyo kasi eh. Alam mo, may kasabihan na kung paano mo husgahan ng ibang tao, ganyan ka rin huhusgahan. Sana wag dumating sa buhay mo na nag-iisa ka, pinagtutulungan ka, wala kang magawa.
sana wag dumating sa buhay. This is not a threat. Actually, ayaw ko mangyari sa'yo. Kasi, yung ginagawa mo sa kanya is exactly the same. Pinapatawag mo pa? Wow. Halimbawa, tanungin kita, Barbers. Tanong lang to. Halimbawa, meron ka bang drug lord na kapatid, kamag-anak? Tanong lang. Wala tayong pinapatukuyan. Ano sasabihin mo? May karapatan ka ba, Coach Oli, magtanong? Ba't mo ilalagay yung sarili mo sa alanganin? Ganyan po yung sinasabi niya self-incrimination. Hindi naman nambabastos eh. Ipakita mo yung the same candor, the same tapang na pinakita mo doon. Ako, pag ito nalagay sa alanganin si Bob, hindi ko siya tinatakot dahil wala naman akong karapatang manakot. Pero pag nalagay ito sa alanganin, tingnan ko tapang nito kay PRRD sa mga Duterte. Kasi, ang sabi sa akin, balita ko, Brad, maka Duterte ka pa dati, ngayon baligtad ka. Ano nangyari? Alam mo sa atin, ako hindi naniniwala sa tapang. Lahat naman tayo may tapang, lahat tayo may kaduwagan. Depende lang yan sa sitwasyon. Kaya nga sabi ko, gusto ko makita ang tapang nito sa sitwasyon ni Grijaldo. Di ba? Bakit hindi mo gawin yan dito ngayon? Obvious ba? Bobo ka ba? Hindi, ako nagtatanong lang. Paano niya gagawin yan dyan? Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. Hindi, Brad. Yun ang batas, boss. Honorable, yun ang batas. Ikaw ba, hindi ka nagtatago sa likod ng posisyon mo? Tanong lang. Hindi ka nagtatago sa likod ng kapangyarihan mo. Yang tapang mukhang niya, kaya mo kayang gawin yan pag ordinaryong tao ka? Hubarin mo. Yang posisyon mo, kaya mo? Saka ka magagaganyan? Sige, gawin mo yan. Alisin nyo ang immunity ninyo, mga congressman. Yung ginagawa nyo sa Duterte, pag upo ni BP Sara, gawin nyo, huwag kayong sisip-sip sa mga Duterte, ha? Diyan nyo ipakita tapang ninyo. Huwag kayong babalimbing, ha? Yang mga gumipit kay PRRD at saka kay BP Sara, gawin nyo patuloy, kahit pag upo ni BP Sara. O kung wala na kayong posisyon, wala na kayong immunity. Tinatanong sa'yo, relevant question. Kung i-incriminate siya, kahit super relevant yan, self-incriminating po yan, honorable. So, hindi issue dito yung relevant. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Naks. Dito ka magpakita ng tapang mo. Tapang. Yung nandoon ka lang. Makatakot, no? Hindi kakatakot si Barbers. Galit din to sa mga vloggers, eh. Oh. Tapang. Wag na tayo magsalita, mga vloggers. Mga journalists, wag na tayo magsalita. Matapang si Barbers. Takot kami sa'yo. Kakatakot ka. Alam mo, ang mahirap kasi sa'yo, gusto lang nating malaman ang katotohanan sa likod nito. Ang dami mo... Hindi po pwedeng lumabas ang katotohanan. Magkakakampi kayo dyan. Alam mo, kung may hiya sa balat, yang si Abante tsaka si Dan Fernandez, dapat nag-inhibit muna sila dyan. Obvious bang magkakakampi kayo? Magkakasama kayo dyan?
Yung tono nyo, hello. Pero ito pakiusap. Kasi this is very possible. Okay? Ginagawa nila tong ingay na ito para pagtakpan yung blanco sa budget. Mag-iingat po tayo. Mag-iingat po tayo. Delikado to. Ako dinidiscuss ko lang to. Pero wag nating kakalimutan. Pakiusap. Wag po nating kakalimutan. Ang main issue ngayon ay patungkol sa budget. Wag tayo magpalinlang sa lumiligaw ng issue. Dahil hindi ko maintindihan bakit hindi yan ang pinanggagalaiti nila, hindi yan ang iniimbestigahan nila kung hindi si Grijaldo. Ginawa Dinamay mo pa yung mga kasama na, hindi dahil sa kasama namin sila, kundi hindi tama ang nangyari at ginawa mo. So, Colonel Grijaldo, babalikan ko lang. Totoo ba? O hindi? Na merong pumilit sa iyo na magsalita na hindi naaayon sa katotohanan. Naks. So, sa madaling salita, pinababaligtad siya against the Duterte. Simple. Dito sa Quadcom. Your Honor, I would like to invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Mr. Chair, point of order. What is the point of order, Congressman Ako? The resource person has not answered my question a while ago, and he's still invoking his right against self-incrimination, which is improper. Even Supreme Court decisions say so. Ano jurisprudence? Sige, ano? Ano sa sinabi ng ano? Can you please cite the case na sinabi ng Supreme Court? You're just telling me your ignorance of the law. Alam mo, wala lang dito eh. Pero pinapalipat pa siya ng ano. Kung saan siya kinontempt. Matindi talaga ito.